Kapag narinig mo yung katagang or ang pangungusap na, can we make Rizal obsolete? Ano yung pumapasok sa isip mo? Ako kasi nung narinig ko yun, ang unang pumasok sa isip ko ay kalimutan na si Rizal. Kalimutan na natin. Kasi from the word itself, obsolete. Obsolete, di ba, ang meaning nun or synonyms? Outdated, ancient, mga ganun. Kaya, ang pumasok sa isip ko, kailangan na natin kalimutan si Rizal. Pero nung nabasa ko yung artikulo ni Constantino na ang pamagat ay Our task is to make Rizal obsolete. Nagbago yung paningin ko, pananaw ko. Ang tinutukoy sa artikulong yun ay yung mga nobela ni Rizal, dapat ang dinidescribe lang nun o ang inilalarawan lang nun, dapat yung nakaraan, yung buhay ni Rizal noon, yung panahon yun. Kaya lang, hanggang ngayon, dinidescribe pa rin ng mga nobelang yun kung ano tayo ngayon. Kasi, kung ano yung problema noon, yun pa rin ang problema hanggang ngayon. Hindi pa rin natapos. Hindi pa rin nabakasan. Kaya, ayun. So, paano nga ba nasabi ng artikulong yun na hanggang ngayon ay ganun pa rin problema natin? Kung ipaghahalin tulad natin yung Bella at yung ngayon, ang modern Doña Victorinas ngayon, sila yung mga taong deep inside, nilulukdan yung pagiging Pinoy or pagiging Filipino. Tapos mas gustong tangkilikin ang ibang produkto. So, di naman natin maikakaila na may mga tao talagang ganun. Tapos, pangalawa, ang modern na Kapitan Tiagos, si Kapitan Tiagos nanggaling to sa nobela ni Rizal na Noli Me Tangere. Ang modern Kapitan Tiagos natin ngayon, madalas sila yung mga businessman na napanlamang. Mga ganun. Like for example, ang presyo lang nito ay 10 pesos, pero ang ginawa nila 20 pesos. Ganun. Tsaka, madalas na rin yung mga politicians na masyadong kumakapit sa boto ng taong bayan. Inuuto nila para makuha ang boto ng taong bayan. Sabay, pag nakuha na, yun na. Tapos na yung sariling interes, yun na. Yun na yun. Hanggang doon na yun. Wala na mangyayari. So, paano nga ba natin ito masasolusyonan? Simple lang. Gaya nga ng sinabi sa artikulo, gawin nating obsolete si Rizal. So, paano magiging obsolete si Rizal? Huwag maging kurap. Tapos, isabuhay natin ang sariling kultura. Yun lang. Halimbawa nito, kapag pag tinangkilik natin sariling produkto or aralin ang iba't ibang dialekto ng Filipino, kasi may Cebuano, may Ilocano, mga ganyan, Tagalog. Ayun, tinatangkilitin natin ang ating sarili nating bansa. At bukod doon, huwag din tayo maging kurap. Alamin din natin kung sino ang dapat nating iboto para maiwasan na natin or mawakasan na natin ang korupsyon dito sa bansa. Yun lang. Maraming salamat.